Ipakilala ko sa inyo yung isa sa mga most reliable and trusted partners ng military dito sa Bicolandia, si former Mayor Alan Arandia ng Pio Duran. And yung nga, bago namin simulan yung mga cooperation and yung mga projects na ginawa niya, ipapakwento ko muna, i-request ko na ikwento yung inspiring na buhay niya. Mayor. Thank you, sir. Una sa lahat, ang pagpasalamat ko sa Panginoon Diyos sa ganitong nakaraang buhay. Siyempre, sabi ko nga, lahat na nakaraang na buhay talagang nag-umpisa sa kung ano man na bagay na bago narating ko itong rurok ng tagumpay sa lalong-lalo na sa isa lagi po akong ama ng bayan ng Pio Duran. Ako po si Alan Arandia, pinanganak noong 1966, May 28. Birthday ko na, sir, sa 28. Kaya imbitahan ko kayo. Ganun man po, isa rin po ako sa dati kong pinanganak sa Barangay Talisay, Wasalbay. Doon po ako pinanganak. 16 kilometers siguro bago ko makarating ng tabing kalsada. At nag-aral po ako dito sa Palapas Ligaw Elementary School. Diyan po ako 1973 to 79. At nag-high school ako ng Paulba National High School. At yun ang aking buhay talaga na pinagmulan. Tapos noong 1985, bumalik ako dito sa Pio Duran. Naghanap rin ako ng trabaho kasi wala talaga trabaho sa bundok. Napunta ako dito sa Pio Duran, kaya nakahanap ako ng trabaho. Isa po ako sa naging konduktor sa jeep. Mahigit po na 1 taon ako nagkonduktor. Konduktor sa jeep? Oo, konduktor po sa jeep. At ang Ligaw Pio Duran noon, trap road pa to. Halos hindi pa to talaga maayos ang kalsada dito. Pagkatapos, diyan rin ako nakapag-asawa sa pagkonduktor ko. Ang mayor na ngayon, ang aking asawa, si Mayor Evangeline Cañaveral Arandia. Siya po ang pumalit sa akin sa 9 years na pagsisilbi ko dito sa bayan ng Pio Duran. At siyempre, doon rin kami, kinasal kami noong March 14, 1987. Kaya siya po ang aking naging asawa. May anak po kami isa, si Eb Allen. Sa ngayon po, ito, balik na naman ako sa business, itong transportation, yung Arandia Line. Kasi diyan rin po kami nag-umpisa talaga. Pwede bang ikwento nyo yung, kasi yung buhay nyo ng simula kong doktor, yun na rin yung tinahak ng Pio. Isabay nga natin yung development ng Pio Duran, yung history ng Pio Duran, Mayor, na habang pinapalaki nyo rin yung business nyo, pwede nyo ikwento yung nangyayari noon? Opo, noon na mga panahon na yun talagang sobra rin talaga pagtaghirap dito sa Pio Duran. Kaya ako nga sabi ko, nag-umpisa ako diyan sa mga ganyan na kwan. Talagang tinitingnan ko na po yung Pio Duran kung paano kaya ito ma-improve. Siyempre, ganun rin ang pag-iisip ko. 80s to, Mayor, ano? Early 80s. Opo, 80s. Sabi ko nga, kung ano rin yung pinagmulan ko, sabi ko parang ganito rin ang gusto kong gawin. Siyempre, noong 2000, nakapagpagawa po ako ng bus na isa. Hanggang siguro umabot na yan mga 50. Rin noon kasi noon kahit magpa-repair ka ng bus, bumili ka ng halaga 150, 200, makapagawa mo na. Tapos hanggang dyan po, noong 2004, ang aking kapatid po na si board member Dante Arandia, siya po ang pinatakbo kong mayor. Nanalo po siya, nag-ano rin siya ng 9 years, nakatapos din po ng 9 years, aking kapatid. Hanggang tumakbo ako ng 2013, hindi ako pinalad, medyo walang swerte, natalo ako. Tapos tumakbo ulit ako ng 2016, doon na po ako nanalo.
hanggang nakatapos pa ako ng 9 years. Mm. Ang 2016 po, manalo akong mayor. At least pag 2019, wala po ako naging kalaban. Nanupos po ako nung panahon na yun, nung 2019. Wala ako naging kalaban. Pag 2022, yung pa 3 terms ko, may kalaban din po ako noon. Sawa ng Diyos, nanalo na naman ulit ako sa last term ko. At least yun lang po ang aking pinakamagandang laban kasi nasulid ko po yung aking lahat na linyada. Magmula sa mayor, vice mayor hanggang sa 8 kagawad. Wala pong nakahalo sa mga kalaban namin. Kaya yun ang napakagandang sabi ko sa mahal na Diyos. Tapos, siyempre, sabi ko nga, kung wala naman akong ginawa na mabuti, siguro hindi naman ako makakapagtapos ng 9 na taon bilang isang mayor ng Bayan ng Piyudoran. Pwede bang balikan natin, Mayor, yung mga ginawa mong mabuti? Pero pwede ba yung mga, paano mo pinapag-aralan yung bayan mo noon, kasi medyo magulo pa dito nung panahon na yon. Pwede bang kaunting history, Mayor, mga 80s, 90s? Ano yung Piyudoran noon? Noong mga 80s talaga, yun nga ang isang kuan dito kasi magulo talaga itong Piyudoran. Gawa ng yung kalsada nga, yun ang... Yung dinaanan namin, Mayor, rough road pa yan. Opo, yung isang problema noon dito. Kasi pag ganito yung tag-init, maganda yung daan. Pero pag tag-ulan, wala, lubak-lubak na. Saka hindi na nakakabiyahe yung mga sasakyan ng jeep. Kaya yun ang napakahirap dito sa amin noon. Saka hindi naman sa 1980s yata, to 90s kasagsagan ng mga kaibigan natin rin. Kasi kahit sinasabing nga na sila ay mga tinatawag natin na MP, talagang marami dito sa amin doon. Pakikwento nga, Mayor, gaano ba kadami sila dito noon? At kasi medyo, alam ko, kasi medyo malayo-layo talaga. Hindi naman masasabi kasi kung minsan nakakita rin kami dyan, talagang di naman gaano kadamihan. Pero siyempre, mga panahon na yun talaga, yung lahat ng mga sabi nga natin na kung sa dito sila rin namamalagi noon. Dito talaga? Oo, sa mga bundok na yan. Siyempre, sabi ko nga, naikwento ko na rin ito kay Sir Nabarola, nung siya nandito sa Tastas. Sinabi ko sa kanya lahat. Sabi ko, Sir, ang isang problema dito sa amin noon, kung paano dumami ang mga kalaban nyo, isa rin yun kako sa mga naging ng mga tropa natin. Di ba? Sabi ko, yung tropa natin, yung tinatawag noon na 52nd. Yung naalala nyo, Sir. Sabi nga... Talagang ano ba noon, Mayor? Talagang ramdam na ramdam yun. Doon talaga na parang na doon talaga dumami. Gawa ng pag sibilyan ka, kahit wala kang kasalanan, nangyari na nabubugbog. Kasi doon, pag tinanong ka, ang investigation sa iyo, medyo nagkamali ka, doon ka talaga, siyempre, yung ibang tao, takot, wala nang mapupuntahan, siguro, ang isip nila, mag-rebelde na lang. Di ba? Kaya yun ang sinabi ko nga kay Sir Nabarola. Pero sabi ko, kung siguro maging maayos naman ang ating pakikitungo sa mga sibilyan, siguro wala naman sabi ko magre-rebelde. Yun din ang paliwanag ko nung kay Sir Nabarola. Kaya yan yan, sabi ko nga, nagpapasalamat ako, gawa ng ngayon, medyo nakapag-isip na rin siguro yung iba, na maayos na, tumulong na sa gobyerno. Kaya isa rin yan sa mga, sabi ko nga sa kanila, na dapat ayusin natin ang bayan natin. Yung negosyo noon, Mayor, nung magulo pa, walang pumapasok dito na na negosyante na mag-invest. Meron naman siguro pero kaunti lang kasi sinasabi nga nung iba, nung mga panahon, yung mga ahente hindi pumapasok gawa ng naho-hold up daw kung anong mga kuan. Yun ang isang naalala ko dito noon sa bayan namin sa Piyudoran. 2000s, Mayor. 2000 hanggang 2016. Ano naman yung naging mundo nyo dito ng... Kasi 2016, nag-iba talaga yung nung pag-upo Pag 2000, pag ganyan ng 2000,
Yun na nga, na nagpagawa ako ng isang unit na bus, Mm. yung AR&D yan din ako nag-umpisa hanggang sa ngayon, hanggang dumami na rin ang aking ano na yan. Kaya, ang isa yan sa mga hanap buhay ko talaga rin. And napalago mayor dahil dahan-dahan na rin ba ano nun? Gumanda ba yung environment ng business dito sa panahon na yun, ng mga 2000s? Nga po, noong 2000, medyo maganda na maayos na kasi yung kuan nga, sabi ko nga, nag-umpisa ako sa isa hanggang siguro mga next month, nangutang na naman ako. Nangutang ako doon, sir, 5-6 eh. Hmm. Yan talaga inumpisan ko sa negosyo ko, sa bus. Kaya, hindi naman mapagkailan na kung sabi nga nung iba, kung saan ang galing yung yaman ko. Sabi ko sa ano ko lang talaga, sipag ko kung ano yung kuan talaga. Kaya, yun ang isang kuan na pasalamat ako sa Panginoon Diyos na talagang binigyan ako diyan ng maayos na buhay. Hmm. Kaya nga, sabi ko nga, binigyan ako ng maayos na buhay, ibabalik ko rin po sa inyo kung ano ang aking ibinigay na ang magandang buhay. Paano nyo binalik mayor nung mayor na kayo? Nung mayor po ako, kasi ganito rin ang aking ginagawa, lahat na nangangailangan sa akin, may mga tindahan na gustong mag-ano sa akin, binibigyan ko ng puhunan. Minsan 5,000 hanggang 10,000, pinapadaan sa utang. Pero utang na hindi ko naman sisingilin sila. Hmm. Hanggang kung minsan yung iba, hindi nahihiya na sa akin lumapit kasi naubos na yung puhunan, wala na. Kaya nakakuan. Pero ganun talaga ang aking pagtulong. Kung ano yung kaya kong ibigay sa kanila, binibigay ko. 2016, bumili ako ng isa. Kasi yung ambulansya ng munisipyo, ilan yung piraso lang, isa. Wala pa, sira-sira pa. Bumili ako ng sarili kong L300 na ginawa kong ambulansya. Tulong talaga sa lahat na tao. May pupunta ng Manila, kung dadalhin sa kung saan na hospital, ay pinapadala ko po. Libre po sila. Hindi ko sila sinisingil. Okay, Mayor. Ano pa mga programa, Mayor, noong ng first term mo? Yung mga programa kung anong unang kwa, kaya ngayon ang aking kuan kasi halos diyan ako natutulog sa pier ng Pioduran. Hmm. Yung pier noon ng Pioduran, sira-sira. Halos kahit nga igarahe mo yung sasakyan mo doon, magkasalubong kayo, hindi pa kayo pwede magkasalubong. Yun ang mga inisip ko nung kuan. Kaya sabi ko, pag ako nanalong mayor, yan talagang gagawin ko. Yun ang inumpisan ko yung pier, pinalawa ko yung pier hanggang ngayon. Napakaganda na ng pier ng Pioduran. Marami ng sasakyan na pumaparada. Kaya yan ang aking mga inisip. Saka lahat, yung munisipyo naman, pagkaano talaga kasi napakaliit lang yung munisipyo ng Pioduran, nagpagawa ako ng isang munisipyo, sabi nga sa kwan ng extension, 3-story building. Ngayon po, tapos na rin po yan ang munisipyo na yan. Nagagamit na po lahat. Saka yung dating munisipyo, na kapag hingi rin ako sa DILG ng 8 million para maipa-repair ko, ayun po, nabigyan rin ako po ng LGSF ng DILG ng 8 million para ipagawa ko yung lumang munisipyo. Iba pala talaga pag may sarili ka negosyo rin, Mayor, na pwede mong gawin din yung mga katulad yung bubili ng ambulansya tapos makatulong diretso sa tao. Opo, yun ang aking ginagawa talaga kahit na talagang yung nakikita ko kung sabi ko nga sa kanila kung ano yung pinagmulan. Hindi po ako nahihiya na ikwento sa kanila lahat na pinagdaanan ko. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Talagang hanggang 4th year lang ako, hindi ako nakapag-graduate talaga, sir. Sabi ko nga, 1981 nag-enroll ako. Pag October, tumigil ako ng pag-aaral. Kasi yung papa ko sa mama ko, sila nagdalawa doon sa Talisay. Naawa naman ako. Pag October, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Nagpatuloy naman ako 81. Kaya, noong 1984, di siyempre, graduate na sana.
Sabi sa akin ng teacher ko, hindi raw ako makakasama sa sa graduation. Umuwi na naman ako sa amin. Kaya yun ang aking kwento ng aking buhay. Pero siyempre yung doon ko na yung teacher ko na sinabihan ako na ikaw Anya Arandia, wala kang mapupuntahan, walang futuro na darating sa iyo. Kaya siguro sa awa ng Diyos, nabigyan ako ng futuro talaga na mag-isip kung ano yung kwan. Kaya yan po ang sa aking buhay. Na naging inspirasyon ng mga kababayan mo ngayon, Mayor? Na sobrang inspirasyon yung buhay mo ngayon sa mga taga-Piodoran? Yun din ang lahat na kinikwento ko sa kanila. Sabi ko ganito, magninegosyo, sabi ko, kailangan, kahit may kape ka lang, okay na yun. Wag sabi ko lagi nakasimangot. Kasi kung nakasimangot ka lagi, sabi ko, sino pupunta sa iyo? Kailangan lagi ka nakatawa. Kahit may problema, itawa natin. Yun ang aking sinasabi sa kanila. Kasi dyan din ako nag-umpisa sa negosyo. Nabili ako ng mais kopra. Alam mo naman sa bundok noon, ang trabaho namin, mag-uling, yung lahat na yung ipil-ipil na binibila, doon kami doon ang aming hanap buhay talaga sa bundok noon. Pero Mayor, yung isa sa mga talagang gustong-gusto kayo ng military, yung mga projects nyo doon sa mga roads and others para sa pag-ano ng kapayapaan dito sa Piodoran. Pwede bang kwento nyo, Mayor, yung background nung mga projects nyo, like yung farm to market roads, under NTFL CAC yun, di ba? Mga ganun. Pwede bang ikwento nyo, Mayor? Isa po yan sir, sa mga kasi nung unang nagkaroon ng LCAC, yun nga na nabigyan ako ng halos 4 na barangay na tagpo 4 million. Yung barangay Buena Vista, saka barangay Buyo, barangay La Medalla, saka isa yung yung barangay La Medalla, Buyo, Buena Vista. Yun po ang nabigyan ng programa nung sa LCAC. Kaya yun ang aking pinapasalamat po. Sabi ko nga, dagdagan. Sana, kung nakakausap ko sana lagi yung mga pumupunta sa akin, yun ang aking sinasabi talaga. Nadagdagan po yan nung 2023. Nadagdagan po yan ng halos 5 barangay na naman na worth of 6.6 million. Yung barangay Matanglad, barangay Salvacion, barangay Santo Cristo, Malidong, saka Panganiran. Sabi ko nga, kulang na kulang to kasi yung halaga, di ba, 6 million lang. Gaano lang naman talaga yung kwan. Kaya, yun talaga ang aking inisip na, sabi ko, paano to mabibigyan natin ng magandang hanap buhay ang mga tao kung wala ngang road, alos naglalakad pa sila, kailangan, sabi ko, maging maayos ang kalsada. Gaano pwede bang example, Mayor, sa isang barangay o 2 barangay na nagawan nyo yon, na ano yung nag-improve sa pagbaba ng produkto? Kasi alam nyo, sabi nyo, lumaki din kayo sa bukid talaga, sa bundok. So medyo makarelate kayo kung wala talagang daan na maayos. Yun nga, sir, ang sabi ko nga, yun ang aking sinasabi, na kung wala naman magandang daan, mahirap ang maghanap buhay. Yung mga produkto, hindi mahirap mag-ilabas. Lalong-lalo na kung magpapakarga ka, magkano ang kilo ng ang maghihila, kalabaw eh. Kung minsan siguro nga sa ngayon, baka 5 piso na ang kilo. Kaya, kasi noon sa amin, piso. Nung mga 80s pa. Ganun. Anong product, Mayor? Anong main product ng Piodoran pala, Mayor? Ang dito sa amin, ay yung dati, mais, kopra, saka marami din noon dito. Saka yung isda talaga. Isda talaga ang pinaka dito sa amin sa Piodoran. Kaya, pero hanggang ngayon, kopra, mais, saka palay, yun pa rin ang pinaka ng hanap buhay dito sa amin sa bayan Piodoran.
Anong naitulong, Mayor, ng mga ginawa niyong roads, mga daan sa pagbaba ng numero ng mga masabi nating kaibigang NPA dito? Isa nga yun sa mga kasi siguro yung iba na talagang medyo nagsipag na rin sila na magtanim. Mm. Tapos, siyempre, pag maganda yung hanap buhay, uh, maganda yung ano ng tao. Kasi siyempre, kung wala naman hanap buhay, siguro, doon nakakapag-isip yung mga kababayan natin na ano naman kagawin natin. Mm. Siyempre, hindi ko rin alam kung ano yung nagiging nila dyan, na yung ibang sumasama sa rebelde. Hindi ko rin alam kung ano yung patakaran nila na dyan. Kasi basta na lang na ano ko, yung iba hanggang bumababa na rin. Mm. Hanggang sa ngayon nga siguro, sabi nga namin nung nagkakwentuhan kami na sir, halos kaunti na lang talaga. Mm. Saka kung minsan naghihikayat din ako na sabi ko nga sa kanila, kung sana maisipan nyo na mag-surrender, matutulungan kayo namin. Yun sabi ko ang pinaka ko rin sa kanila. Pwede bang i-compare nyo ngayon, Mayor, no? Medyo sabi nyo marami pang mga kalaban ang tawag namin, mga NPA, versus ngayon, 80s versus 2026. Anong nagbago, Mayor, sa yung kabuuan ng ligaw, ng Piodoran? Basta sa nakikita ko ngayon, sir, talagang medyo wala na ako nababalitaan ng mga ganito-ganito na kaya siguro gawa ng mga road na yan, mga kalsada. Halos tagos-tagos na ang mga barangay na napapasok na ng mga sasakyan. Mm. Isa lang siguro yan sa mga kasi noon yung barangay Sukip sa Kamatanglad, Buyo, wala, hindi yung napapasok ng sasakyan talaga. Maglalakad ka talaga. Pero ngayon na dulo sa dulo na ang kalsada. Ang isa lang dito ang pinaka-problema namin, yung barangay namin sa Panganiran. Kasi ilog talaga ang tatawiran mo. So talagang ilog pa rin Opo, yung wala pang daan, Mayor, na ano? Opo, hanggang San Antonio yan. Dalawa lang naman barangay dyan, sir, sa papunta dyan sa ano. Ang barangay San Antonio, sakop po ng UWAS dyan. Mm. Yung Panganiran ko, dito rin, doon nadaan. Anong kaligayahan nyo, Mayor, ngayon na naka 9 years kayo, nakapagsilbi, na ibalik nyo yung grasya na ibinigay ng Panginoon sa inyo sa tao, and then tinutuloy ni misis nyo ngayon? Sa talagang masaya sa pakiramdam. Yun lang ang aking masasabi. Sabi ko nga, kahit ako wala, basta pinaka-importante kayo, mayroon matulungan ko kayo. Kasi ako, marunong ako dumiskarte kung paano ako dumiskarte sa buhay ko. Yun talaga ang pinaka, ko, sir. Saka, siyempre ako kilala ko nila. Tuwing nasa dyan ako sa mga okasyon, kung anong okasyon, sabungan o kung anong mga kwan dyan, fiesta, nandyan ako. Ang ginagawa ko, binabayaran ko na lang yung radyo, libre. Kung 20 mil yan, sagutin ko na, wala na yan, libre na yan. Saka sa sabungan naman, sa pagkain, lahat ng mga nagtitinda, inuubos ko na yan, sir. Pinapamigay ko na. Yun ang isang kwan ko talaga. Kaya sabi nga nila, wala raw akong bodyguard. Sa totoo, wala akong bodyguard. Kahit ngayon si Miss walang bodyguard. Ganon. Yun ang napakalaking advantage. Kasi sabi ko sa kanila, kayo ang bodyguard ko. Kayong mga nandyan sa barangay. Sabi ko, yun ang isang kwan talaga. Gaano ka nagpapasalamat sa Lord, Mayor, sa yung nga, naging mabait ang kapalaran sa'yo? Halos sobra-sobra na hindi ko na rin mahingi sa Panginoon Diyos. Na talagang sabi ko nga, kahit iniisip ko na talaga wala akong pera talaga. Kasi nung tumakbo ako sir ng 2016, yung anak ko sa yung misis ko, ayaw na talaga akong patakbuhin. Sana niya tayo, wala tayong pera, ganito nga. Sawa ng Diyos, ewan ko na lang, basta nung nag-file na ako na ganito, gano'n, meron na lang nag-acquire rin na gustong tumulong, susuporta. Yun lang. Ang talaga namin. Gaano naman kayo ka-thankful, Mayor, na
yung mga other government agencies and specifically itong 49th Infantry Battalion ay nakakapagtulungan kayo na area kasi nila itong bayan nyo and very active sila na talagang makamit din ang kapayapaan dito sana. Yun naman, sir, ang ano ko talaga sa kanila eh. Sabi ko, nag-uusap-usap kami. Kinuwento ko na nga sa kanila kanina yung sinabi ko kung paano, na sana sabi ko, sir, maging maayos ang pakikitungo natin sa civilian, lalo-lalo na sa barangay, na kausapin natin, sabi ko, ng maayos, yung, siyempre, yung huwag masasaktan. Tapos sabi ko, kung anong problema, sir, na kailangan, pwede rin akong makatulong, inaano nila sa akin. Sinasabi rin. Para pag sabi nila, Mayor, kausapin mo yung barangay captain na ganito, kinakausap ko talaga. Kap, kung anong pinaparating ng army, sunod tayo kung anong gusto nila na ako. Para sabi ko, maging maayos tayo. Walang, kaya, maayos naman. Wala akong nalalaman na yung 49 talagang wala ako nababalitaan kung minsan. Pero kung minsan, meron naman, kaunting ano lang, pinaparating ko kaagad sa opisyal. Tapos pinapatawag, nag-uusap-usap kami, makausap natin yung barangay captain kasi yun ang nagre-reklamo din. Okay naman. Naayos din. Madaling maayos. Kaya hanggang ngayon, maganda ang relasyon ng barangay sa kayong Philippine Army. Anong nais nyo iparating, Mayor, na mensahe, itagdag na natin yung buhay negosyo sa mga gusto ring magnegosyo sa ganitong panahon and later on gusto ring magsilbi sa bayan katulad nyo? Ayun nga, sir, lahat na sinasabi ko rin sa kanila, kaya nga tinuturo ko sa kanila ang pagnegosyo kung paano. Nandyan, sabi ko, ang gobyerno, lahat tinutulong. Halos ngayon, sir, libre na ang binhi ng palay. Libre yung binhi ng mais. Libre pa kung minsan ng ang abono. Kaya sabi ko, ang daming nasa sa inyo na lang, sabi ko yan, kung hindi pa ninyo mapaayos ang inyong mga buhay. Na halos libre na lahat. Kaya, kung minsan nga, sabi ko nga, baka nasubrahan ang tulong ng gobyerno kasi yung iba umaasa na lang. Lalong-lalo na yung mga purpose. Kung minsan, sobra na yon, parang hihingi na lang. Sinasabi ko nga sa kanila, nag-aasa na lang kayo sa buwan-buwan na may purpose na naman. Karamihan, nagagalit nga ako kasi yung mga ATM nakasanla na kung kanino-kanino. Yung iba naman na nagpapasanla ng ATM, sinasabihan ko rin sa kanila, huwag nyung gawin yan. Parang pinaparusahan din yun sila na ako. Kung wala pa ngayon, hintayin na lang. Diba? Kasi yung iba, isa nga rin yan sa mga gusto ng mga utang, pupunta ng sabungan. Kaya, diyan ako, pinapagalitan ko rin sila talaga sa totoo pagkuhan. At ang pagsisilbi naman sa bayan, Mayor, ano naman yung ma-share mo sa madlang kababayan natin? Isa nga yun, sinasabi ko nga na napakaganda sa kalooban. Sabi ko na nakakatulong ka. Yun lang ang aking talaga. Na gusto ko, sabi ko nga, na maging maayos tayo sa pagsisilbi sa bayan. Kinakailangan na yung walang kurap. Isa yan sa mga aking inano talaga na kung minsan nga marami pumapasok na mga proyekto talaga sa bayan namin. Isa nga yun na sabi nga nila, wala daw pumapasok ng mga unang panahon sa bayan namin sa Pioduran na mga proyekto na magaganda. Kasi nung umupo raw ako, ang daming programa, proyekto na lalong-lalo na yung PRDP ko, magmula ng Karatagan hanggang Muyo. Isa po yun sa napakalaki ng programa dito ng DE. Halos 200 million po yung inano sa akin para maging maayos ang kalsada papunta doon sa Barangay Buyo. Marami. Yung seawall ko sa Pioduran na nalagyan ng seawall yung Pioduran.
isa sa mga maraming magagandang programa ng gobyerno na naibigay dito sa amin. Maraming salamat, Mayor. Salamat po sa inyong lahat. Siyempre, isa ang aking pinapasalamatan, Panginoon Diyos. Diyan talaga tayo nananalig sa Panginoon Diyos. Na siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng loob na para magawa natin ang lahat na kabutihan sa ating bayan. Hanggat buhay pa. No? Thank you very much, sir. Malapit na birthday, so talagang ano rin, Mayor, no? Ang ganda, what a life, what a life. Imbitado ko kayo, halos, senior na ako, sir, 60. 60.